sarili niya. And that to be able to love fully, you have to be able to forgive. You have to leave room in your heart for forgiveness and error. Ang ganda nun, yun mismo yun. Ikaw. Hindi tama eh. Forgiveness, acceptance, tsaka siguro dapat meron kang respeto talaga sa mga tao sa paligid mo. Sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo. Ganun na rin yung sagot ko. Ayan, nanggaya na rin. Ano ba? Well, siguro sa buong pelikula, yung parang pinaka-message niya, it's not about how much you love a person. I think it's how much you can forgive a person. Yeah. Yun lang. So, isa sa mga pinaka-fun na scenes doon, yung Videoke. So, ano yung paborito niyong kanta sa Videoke? At ano yung meaning ng song na yun for you? Sa video, kasi siguro Spice Girls. Oo. Hindi ba? Yung mga stop right now. O masaya lang kasi pagka Saka maraming na bumabalik na memories Oo. ng kabataan. Ako, Love on Top. Feeling. Hindi matatapos yung video kaya na hindi mag-love on top. Yan lang. Hindi sila natuwa sa answers natin. Ikaw, Richard, hindi kala nila huhugot tayo. Hindi ka nag-video ka masyado. Ay, mahilig kumanta to. Kagabi nga kumanta to eh. Ano, panood ko kasi yun sa inyo nila. Mostly Favorite Joel. niya yan, kumakanta. Minsan lang, video okay. Hindi masyado. Hindi ko depende eh. Depende sa mood ko. Usually harana. Nakakailang super tayo na sa mga ibang pelikula niyo, pero nagulat ninyo pa rin ako na yung sa binigay ninyong performance kagabi. Diba? Salamat. Paborito ko yung sinampal-sampal mo si... Ayun, yung sinampal siya. So, ganito na lang. Kayo ba, pag may nagkakasala yung isang kaibigan ninyo, madali ba kayo magpatawad? Or minsan dumating kayo sa punto na hindi nyo siya napatawad? Sa kaibigan? Alam mo, parang lahat naman ng kaibigan ko napatawad. I think, panahon lang ang kailangan. Kasi sabi nga nila, time heals everything. Time heals all wounds. And ako, sa personal experience ko, wala pa akong kaibigang hindi napapatawad. How about you, Angelica? May mga para sa akin, mapagpatawad akong tao eh. And sinasabi ko nga, kung hindi ko yun, ako nagkakamali rin ako. So, may mga pagkakataon na ako rin yung humihingi ng tawad. Pero kailangan mo rin maging matalino sa buhay kasi pwede kang abusuhin ng mga taong yun, di ba? Kung paulit-ulit lang nilang gagawin. So, kung paulit-ulit, kailangan mong bigyan ng hangganan. At hindi mo pwedeng ilagay yung sarili mo sa sitwasyon na makakagawa ka na ng masama dahil may mga nasasabi ka na dun sa taong yun na hindi maganda. So, kailangan mo na lang din lagyan ng stop, di ba? Yung parang wag mo na lang siyang i-entertain sa buhay mo kung hindi mo pa kayang ibigay yung forgiveness na yun. Actually, madaling magpatawad, pero yung ibalik yung dating samahan nyo, yun yung mahirap. Diba? Kasi madali Forgive naman. but never forget. Oo eh. Ganon. Yun yung mahirap. Siguro yun yung mas kailangan ng malaking effort kung paano kayo ibabalik. How about naman po, Richard? Sali ka sa amin. Forgiveness. Yeah, like what Bea said, I think time heals, diba? So you just have to give it time. Yun, may mga kaibigan din ako na, yun, nagka-problema kami, both sides, ganyan. Pero, yun nga, after years, parang okay na ulit. Ito, nakalimutan ko tuloy. Ano mas mahirap palang, ano mas masakit pala, yung, super! Yung Mangengip eh. Yung saktan or parang lokohin ng jowa or ng lokohin ng kaibigan. Ano yung mas masakit? For me, yung kaibigan. Kasi mas matagal kang nag-invest ng oras, taon-taon yung pinagsamahan nyo, di ba? Yung boyfriend naman usually makikilala mo yan and magtatagal kayo ng ilang taon. Pero alam mo yun, pwede mong palitan yun, pero yung kaibigan parang hindi na
na pwede. Kapag ka yun ang nawala sa'yo, alam mong may spot na sa puso mo na hindi, parang irreplaceable na yun. Yeah. Totoo yung sinabi ni Angelica. Parang mas mahirap makahanap ng kaibigan kaysa makahanap ng jowa. Diba? Mas So, parang mahirap. ang kaibigan kasi, hindi ka lolokohin, hindi ka sasaktan, hindi ka ipagpapalit, 'di ba? Yung karelasyon mo nagagawa yun sa iyo eh. So, talagang kaya 100%, 'di ba, yung mga magkakaibigan solid hanggang pagtanda nila magkasama sila. Kung pwede nga lang ikasal ka sa mga kaibigan mo, ginawa ko na. Richard, Ano yun? Sorry. ano mas masakit, lokohin ng kaibigan or lokohin ng jowa? Sino ba yung mga nakaka-date nyo? Ba't ganyan yung mga pinagkakaroon? Medyo. Gusto mo? Simulan na. Hindi, gaya nga ng sabi nila, masakit nga pagkaibigan talaga. Kasi parang mas unexpected eh. Kasi parang, especially kung matagal mo ng kaibigan, kung kababata mo, gano'n, parang throughout the years magkasama kayo, tapos mas unexpected pagkaibigan yung nanloko sa'yo. Wow. Tama, parang nauubusan na kami ng mga kwento sa isa't isa. Parang na-mention niyo yung tungkol sa pagpapatawad sa mga ex. E di pareho kayong hindi pa ready. Merong pang particular na pwedeng gawin yung mga taong nakasakit sa inyo para finally mapatawad niyo sila? Mahirap eh, kasi ako hindi naman ako naghihintay na may gawin yung isang tao para mapatawad ko siya. Kasi parang kahit naman anong gawin nila, kung hindi ka pa talaga handa, hindi mo yun mabibigay, hindi mo yun pwedeng ipilit eh. So ako yung gumagawa ng tulong sa sarili ko. Hindi ko kailangan ng presence nila o dapat may gawin sila. I'm sure, 'di ba, nagdadasal naman sila na mapatawad sila. Kung meron silang ganun pero ako yung nagdadasal para sa sarili ko. Nanghihingi ako ng tulong na matanggal na tong bigat na nararamdaman ko para sa taong yun. Pero kung halimbawa, isang makasalubong mo siya, anong... Binabati ko siya, tapos Ay, say hi. naglulungkot-lungkutan, acting lang siya. Oo. Kasi di ba once sa isang interview sabi yung nag-apologize daw siya sa'yo ng maraming No. beses. Isang beses lang. Through Personal. text. Text Yes. lang yun. Mhm. Hindi siya personal. Hindi man lang Sino Oo. ba yan? Wag na, sikat, tapos i-google. Google nila yan, tapos makikilala lang siya. Wag na. Okay, wag na. Hindi siya ever tumawag. Hindi. Gusto niya makipag-ayos. Gusto niya makipag-ayos, pero gusto niyang ayusin kasi gusto niyang makagawa pa daw kami ng pelikula. Pero hindi niya gustong i-revive yung friendship namin. Weird nga yun. Mm-mm. May, yung editor ko may phone in question siya tungkol dun sa... May editor din. Dun tayo sa dun naman sa tanong niya about yung kissing scenes nyo. Tinatanong niya parang, how was it shooting that scene? Ako yung mga kissing scenes ko dito. Masaya ako kay Kiko. Hindi ko napanood yun na yung movie, ayan. Kasi di na kasi, parang yun ang talagang kinabaliwan niya ng bata siya, si Kiko. So yun yung mo. Wala namang preparation na bongga. Wala naman. Wala naman. Minake sure ko lang na nakaligo talaga ako ng mabuti yung araw na yun. Toothbrush ang maigi, ganyan. Nagpa-dentista ako. How about si Bea? Alin dun? Yung sa kissing scene. How was it like doing that particular scene? Isa na siya sa mga eksenang ginawa ko. Yun lang siya. Wala namang doon kay Richard. Thank you. Congratulations. Talaga, as movie queens of your generation, and hindi kasi like feeling ko kung parang 20 or 30 years from now, yung mga iconic lines nyo, parang Vilma, Nora Honor, ganyan na siya. Pero sa part ninyo, anong nafe-feel nyo na ganon, yung posibleng ganon yung magiging impact ninyo when you get old and all? Alam mo,
ako, gumagawa lang naman ako ng pelikula kasi mahal kong gumawa ng pelikula. At kung yun yung nasasabi ng mga tao, syempre ang sarap sa pakiramdam kasi ginagawa mo lang naman yung passion mo, di ba? So, thank you. Oo, hindi naman din namin ginagawa to para makagawa nga ng mga iconic lines. So, syempre thankful kami kung tumatatakin sa mga tao, ginagaya yun ng mga tao, and nakaka-relate yung mga tao doon. Ang sarap sa pakiramdam na kami binibitawan lang naman namin itong mga linyang to, na wala sa utak nga namin yung mga ganong klaseng bagay. So, yun lang, nagtatrabaho lang kami ng tama, and inaayos lang talaga namin yung mga binibigay sa aming mga trabaho. Pero ang sarap din na nabibigyan ka once in a while ng validation. We appreciate it. Thank you. Ay, pero was there a point ba na parang the validations were not enough for you to continue with your craft? Una-una, we appreciate the validation, but it's not the reason why we're doing what we do. Nag-uumpisa siya sa passion, sa love for the craft. And kung meron mga moments na gusto ko, I'm speaking for myself, gusto kong tumigil, it's not because of the validation or the applause or what other people say about my work. It's more, yung siguro yung questions in my head, what else should I do? Nirerespeto ko ba yung tunay ko nararamdaman sa personal kong buhay? Mas personal siya, hindi tungkol sa ibang tao. Pero tama yung sinabi mo ah. I just wanna say na itong dalawang kasama ko, sobrang galing. And pound for pound, best actresses of this generation. Pound for pound, best. Itong dalawa. Sabi nga namin ni Ian kahapon, nag-usap kami, parang, swerte natin, hindi tayo babae, no? Kundi silang dalawa, paano mo sasabayan yung dalawang yun? Paano mo tatapatan yung dalawang yun? Kasi sobrang galing. As in, you guys have to see the movie. Sobrang husay nila doon. Pound for pound, best. Congrats. And dear, anong tawag nito? When a man, parang kung yung lalaki yung naging reason para ma-break yung friendship, ano yung, saan normally kayo mas nasasaktan? It's because of that man or it's because of the friendship na pwedeng maging at risk? Yung Sorry, parang akala ko ako lang. hindi, di ba kapag yun, parang isa nyo magkaibigan, ganyan, tapos biglang may umenter na bagong lalaki na one is in love with the other, etc. So, nag-break ba yung, nag-worry ba kayo dun sa, dahil pwedeng ma-break yung friendship or dahil gusto nyo maprotektahan yung man na pumagitna? Napagod mo na yun. Hindi pa. That's fine. So, Because the movie is not an affair movie. Sobrang layo niya dun. Hindi siya, it's not about a man entering the friendship. It's not about it. Now, if you're asking us, yung personal, kung mababreak ba yung friendship because of a man, probably, but how do you answer the question? I guess mas painful yung betrayal more than the act. The betrayal is more painful. Siguro, mga mature na naman na tayong mga tao para magpa-apekto kung, yung crush yung friend mo, di ba? Or sila yung nagkagustuhan. So parang, kailangan mo lang tanggapin na hindi ko hinagustuhan or kung mas malalim na sitwasyon, talagang mahal mo yung lalaki, ganun sino bang mas mahal mo, yung kaibigan mo o yung lalaki? So, kung mas mahal mo yung lalaki, agawin mo. Pero kung pero kung yung kaibigan mo, kailangan mong tanggapin yun, di ba? Actually, alam mo, what makes this movie a modern movie, I think, of Star Cinemas because may mga bagay pala sa buhay natin na hindi ideal, hindi perfect, pero kailangan nating tanggapin. So, yun yung kailangan nyo abangan sa pelikula. And last for me, kasi you've been through with a lot of directors na din, ganyan. And ano yung nabaon ninyo from your experience with Direct May Cruz na dadalhin ninyo
towards your career? Na parang ito yung nagawa ni May Cruz sa akin. Grabe yung dedication ni Direk May dito. So, kung nahirapan kami, siya yung pinaka nahirapan sa pelikulang to. And parang comeback movie niya to kasi 2 years siyang tumigil. She was trying to have a baby. And grabe yung ibinigay niya sa pelikulang to. Babaunin ko yung dedication, yung passion niya. And I would always, always want to work with her again. Lalo na pagkatapos ito, alam ko that she has more to offer sa industriya na to kasi she's such a brilliant director, a good friend also. Yun nga, yung dedication niya, and ang sarap sa pakiramdam na makatrabaho yung mga ganong klaseng directors na sobrang open lang nila sa mga artista nila, and nanghihingi siya ng suggestions kung komportable ba kami or sa tingin mo anong gagawin ng character mo dito. Yung ang sarap na may ganun kang freedom na mas nararamdaman mo tuloy yung character mo. Nire-respeto niya yung mga artista niya. So in return, ganun din kataas yung respetong kaya mong ibigay sa kanya. Yeah, gaya ng sabi ni Bea, grabe yung dedication na binigay ni Direk May dito sa pelikula. Siya yung tipong director na ang dali ka trabaho, yung chill lang siya, pero alam niya kung anong gusto niya, alam niya kung anong kailangan niya sa'yo, and alam niya kung ano yung itatakbo ng pelikula. And yun nga, kung napapagod kami, pag nakikita namin siya, natanggal yung pagod namin kasi grabe yung dedication niya, as in, hindi siya nagpapahinga. Ihiya ka sa kanya. Oo, as in ang galing ni Direk May, ang galing. So, hands down, I want to work with her again in the future. Sobrang galing. Pag napanood mo yung pelikula, panoorin mo yung pelikula. Alright, so any questions? After nito, noon ka na. Alright, any questions